ite-request mo. Ah! Sa'yo, bro, nakalimutan ko yata. Ay! Check mo kung tama yung size. O yan, terno na yan. Size ko to! Pagka di ka siya, balik mo sa US. Ay, akin na to. Anak, maraming salamat dito ha. Sabi nga nila okay na okay daw talaga magka-air fryer. Oo naman, para less oil. Kailangan mo yan. Nay, Ah, pasensya na kayo ha. Hindi na ako nakadaan kahapon eh. Gulo sa bahay. oh. Partner, huwag ka mag-alala. Nakwento ko na sa akin yun. Hindi nga ako makapaniwala. Teka, ano yun? Girlfriend ng tatay ni Gina, si Betsy? Basta partner, sinasabi ko sa inyo, may matinding modus yan si Betsy at kailangan natin mawaringan yung tatay ni Gina. Ang problema, makikinig ba? Galit sa akin daddy ni Gina na eh. Naniniwala siya na ako yung nanloko at si Betsy yung biktima. Biktima? Ako, hindi totoo yan. Hindi biktima yung Betsy na yan. Alam ko na eh. Kahit nga anong una, muntik na ako maniwala eh. Pero nalaman ko lahat ng paninira niya sa akin. Napatunayan ko lang ulit na siya pa rin yung Betsy na gagawin ng lahat para lang sa kagustuhan niya. Basta partner, huwag ka magpapadala sa drama niya at sa kasinungalingan. Kasi pati ako, muntik na rin maniwala sa kanya. Kahit nga si Gina eh. Muntik niya na mapalambot kagabi. Nagigilty daw si Gina rin sa mga kwento ni Betsy. Na-depress daw si Betsy nung nalaman niya nagkatuluyan kami ni Gina. Hindi na naman totoo yan. Wala ngang ibang ginawa yung Betsy na yun, kundi tumalak ng tumalak. Chinichismis kayo ni Gina sa kahit sinong gustong makinig. May dagdag kwento pa nga, di ba? Kung ano-ano sinasabi nun, masaraan lang kayo ni Gina. Pero sabi ni Gina, napatawad na daw siya ni Betsy. Nag-sorry pa nga daw. Kaya tuloy naniniwala si Gina na talagang nagbago na siya. Sus! Si Betsy? Huwag ka maniwala doon. Sa sobrang galit ni Aling Susan at ni Betsy sa inyo, imposible na ganun lang kadali kayo patawarin nun. Punta ako dyan mamaya. Pwede na ba? Mukha naman, nagkausap na kami ni Gina. Parang tinamaan naman siya sa mga parinig ko sa kanila tungkol ni Gerald. Mukhang na-guilty naman. Si Robert. Nakausap ko na din. Pero hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hindi ko alam kung tuloy pa rin yung kasal. Basta idiin mo lang ng gusto na hindi na siya makakahanap pa ng ibang asawa na mas bubuti pa sa'yo. Tsaka huwag siya maniniwala sa mga sinasabi ni Gina. Naninira lang yun. Huwag kang magpapatalo, ha? Pakita mo sa kanila kung sino ang reyna dyan. Wala na talagang iba, kundi ako. Anak, kilala mo yung Betsy na yan. Alam mo, ugali niyan. Mambubudol yan. Di bagat ilang taon ka niyang pinaglululoko? Kaya huwag kayong basta-basta maniniwala dyan. Gina, alis ka? Pwede ba kitang makausap? Actually, I was meaning to talk to you then. Ibig sabihin ba nun, pinapatawad mo na ako? Gina, maniwala ka sa akin. Wala ka ibang gusto kundi patawarin mo ako. Maging magkaibigan tayo ulit. Betsy, may mga pagkakamali din kami sa'yo. May kasalanan kami ni Gerald sa'yo. It's just so hard to forget what you did to me sa US. Away bata lang yun. Tinulak mo ako! Hindi ko naman sinasadya, Gina. Sinabi mo pa sa akin na sana mamatay yung baby ko, tapos iniwan mo ako sa park. Nasabi ko lang yun dahil sa galit. Nabigla lang ako. Pero hindi naman ibig sabihin na gusto ko talagang mangyari yung mga nangyari. Gina, hindi naman ako masamang tao. Alam mo yun. Isa lang naman akong babae.
nasaktan. Nasaktan ng 2 taong pinagkakatiwalaan ko. Yung best friend ko. Yung boyfriend ko. Pero kalimutan na natin yun. Okay na yun. Basta gusto ko bumalik yung dati. Basta miss ko na yung best friend ko. Betsy, gusto mo talaga maging magkaibigan tayo ulit. May favor sana ako nahihingin sa'yo. Kaya mo bang ibigay? Oo naman. Layuan mo si Daddy. Pag-isipan mo yung hinihiling ko sa'yo. Pag-isipan mo kung kaya mong ibigay yung hinihiling ko para maging magkaibigan tayo ulit. Maldita ka talaga, Gina ka. Nagawan mo na nga ako ng pangarap. Hindi ko hayaang sirain mo ulit yung mga pangarap ko. Ako ang magwawagi dito. Ako ang magiging reyna dito. Tingnan mo itong mga to, oh. Ganda, di ba? Oh, sukat mo. Yan ang gawin mong inspirasyon. Ayaw matanggal na eh. Kunin ko mo. Itago mo na lang muna. Itago mo. Betsy? Kayo bang nanggaling sa kwarto ni Daddy? May gumalaw sa mga alahas ni Mommy. Sabi ni Yaya, nakita niya kayo galing doon. Ano yung nasa kamay mo? Kina-consider ko pa naman patawarin na si Betsy at maging okay na kami. Pero hindi. Mukhang pera pa rin siya. Usap-usapan na po sa barangay na hindi niyo raw po pakakasalan ng anak ko. Sabi ko na nga ba eh, gagamitin niyo lang po siya. Sige na, Robert, mahal na mahal kita. Bigyan mo naman kahit ng munti. Hindi ako nahihiya para sa'yo, Robert, dahil mahal kita. Ang kailangan mo na lang gawin ngayon, gilingan mo yung asawa mo. Para sa ganon, talagang mabaliw na sa'yo. Tapos, bigyan mo ng isang matindi para hindi ka na niya maiwanan.